Paano kung may magsabi sa'yo na may mamamatay sa susunod na gabi pero walang naniwala? Noong October 1997 sa Canberra, Australia, isang binata ang natagpo ang patay sa sarili niyang apartment. Ang pangalan niya, Joe Cinque. Sa una, mistulang isang tragic overdose lang ang lahat. Pero habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang isang detalye na nagpayanig sa kaso. Dahil bago pa mamatay si Joe, may ilang tao na raw ang nakarinig na may mangyayaring krimen at ang taong nasa gitna ng lahat ay ang mismong girlfriend niya. Noong 1997, namumuhay si Joe Cinque sa Canberra bilang isang ordinaryong binata. Engineer siya, tahimik, mabait, masipag, at ayon sa mga nakakakilala sa kanya, isa siyang taong madaling mahalin, palangiti, mapagbigay, at palaging handang tumulong. Kasama niya noon ang kanyang girlfriend na si Anu Singh, isang law student sa Australian National University. Matalino, articulate, at may magandang kinabukasan. Sa paningin ng iba, isa silang normal na couple. Masaya, sweet, at walang kakaiba. Pero sa likod ng relasyong iyon, may unti-unti nang nabubuong madilim na plano. Ayon sa testimonya sa korte, matagal nang dumaranas si Anu ng emotional struggles. May mga kaibigan siyang nakarinig ng disturbing conversations mula sa kanya. Mga salitang tungkol sa pagpapakamatay, galit, at minsan, pagpatay. Noong una, walang seryosong kumuha nito. Inisip ng ilan, bugso lang ng damdamin. Mga salitang nasasabi kapag overwhelmed. Pero habang tumatagal, lumalala ang kanyang mga pahayag. May ilang kaibigan pa raw siyang nasabihan na gusto niyang may mamatay at isa sa mga pangalang nabanggit umano ay si Joe. Pagdating ng October 1997, mas naging kakaiba ang lahat. Nagkaroon ng 2 dinner gatherings kasama ang mga kaibigan. Parang ordinaryong salu-salu lang, kwentuhan, kainan, inuman. Pero sa likod nito, may mabigat na tensyon. May ilang bisita na kalaunan ay nagsabing may mga sinabi si Anu tungkol sa isang bagay na nakakatakot na malapit nang mangyari. Pero walang nakakaalam kung gaano ito kaseryoso. Walang nakaunawa kung gaano nakalapit ang panganib. At sa gitna ng lahat, naroon si Joe. Kalma, relax, at walang kaalam-alam. Kasama niya ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. Kasama ang babaeng mahal niya. Hindi niya alam na maaaring iyon na ang huling weekend ng kanyang buhay. Sa gabi bago siya mamatay, pinaniniwala ang binigyan siya ni Anu ng kape na may halong Rohypnol. Ang Rohypnol ay isang malakas na sedative. Isang gamot na mabilis magdulot ng matinding antok, panghihina, at pagkawala ng kontrol sa katawan. Pagkatapos humina ang katawan ni Joe, tinurukan siya ng heroin. Isang dose na naging nakamamatay. Pinagsamang epekto ng sedative at heroin ang nagpabagal sa kanyang paghinga. Hanggang sa tuluyan itong tumigil. Habang siya ay unti-unting nawawala ng malay, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya. At habang lumilipas ang gabi, lumalapit siya sa kamatayan. Noong umaga ng October 26, 1997, tinawag ang ambulansya pero nang dumating ang emergency responders, critical na ang lagay ni Joe.
Cardiac arrest. Hindi na siya naisalba. Dead on arrival. 26 years old lang siya. Napakabata. Napakaaga. At para sa kanyang pamilya, biglaan at hindi maintindihan. Pero hindi nagtagal. Lumabas ang resulta ng toxicology report. At doon nagsimulang mabuo ang mas nakakatakot na larawan. Natuklasan sa katawan ni Joe ang mataas na level ng heroin at Rohypnol. Hindi ito simpleng overdose. Hindi ito aksidente. May nagbigay. May nagplano. May gumawa. At lahat ng ebidensya nagtuturo kay Anusing. Sa investigasyon, mas marami pang detalye ang lumabas. May mga witness na nagsabing may narinig na silang disturbing comments bago pa mamatay si Joe. May ilan pa raw na nakarinig ng mga babala at dito nagsimulang itanong ng publiko ang parehong tanong. Kung may nakarinig, bakit walang pumigil? Bakit walang tumawag sa pulis? Bakit walang nagsabi kay Joe? Bakit walang nag-warning sa kanya? Isa itong tanong na hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang nasasagot. Inaresto si Anusing at kinasuhan ng murder. Sa korte, ipinaliwanag ng kanyang legal team na siya raw ay mentally unwell sa panahon ng krimen, na mayroon siyang severe psychological disturbance. At dahil dito, humingi sila ng mas mababang criminal liability. Sa huli, nagdesisyon ang korte. Hindi siya guilty ng murder, pero guilty siya ng manslaughter dahil sa diminished responsibility. Nasentensyahan siya ng pagkakakulong. Marami ang hindi natuwa sa naging hatol, lalo na ang pamilya ni Joe. Para sa kanila, hindi sapat ang sentensya para tumbasan ang pagkawala ng kanilang anak. Pagkalipas ng mga taon, nakalaya rin si Anusing. Pero hindi doon natapos ang kontrobersya. Dahil matapos ang pagkakakulong, nag-aral siya ng criminology at kalaunan ay nagsulat pa tungkol sa female criminality at justice system. Para sa ilan, isa itong pagtatangkang magbago, pero para sa iba, nanatiling masakit at mahirap tanggapin. Hanggang ngayon, ang pagkamatay ni Joe Cinque ay isa sa pinaka-pinag-uusapang true crime cases. Hindi lang dahil sa paraan ng kanyang pagkamatay, kundi dahil sa mga taong maaaring may narinig, may napansin, at posibleng may pagkakataong pigilan ito. Pero hindi nangyari. At hanggang ngayon, nananatili ang tanong, napigilan pa kaya ang pagkamatay ni Joe? Kung may nagsalita agad,